He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. 2 men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee, standing by himself, prayed thus: God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I get. But the tax collector, standing far off, would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified, rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Magandang araw o gabi po, Village. Ako po si Marix, one of the pastors here at Pinnacle Village. At sa pagpapatuloy po ng ating serye na Parables for Daily Living o ang mga parabola o kwento na ating magagamit po sa ating araw-araw na pamumuhay. Ang kwento po na nais nating talakayin ngayon ay ang parabola ng Pariseo at maniningil ng buwis, or what we also know as the parable of the Pharisee and the tax collector. So, ito pong parabola na ito, or itong kwento na ito ay kasunod ng parable of the persistent widow. At ang dalawang kwento po na ito na magkasunod sa Luke chapter 18 ay mga kwento o parabola ng panalangin. At sabi nga po ni Gary Inrig sa kanyang librong The Parables, the parable of the persistent widow is given to the disciples to teach them to be bold and confident in their prayer because they are the Father's chosen ones. But this parable warns against a totally different kind of attitude, a boldness that is arrogance and a confidence that is impudence. So kung ang persistent widow daw po ay tinuturuan tayo na magkaroon ng lakas ng loob at kumpiyansa manalangin sa Panginoon o lumapit sa Panginoon sapagkat tayo'y mga anak niya. Ang Pharisee and tax collector naman daw po ay tungkol sa lakas ng loob at maling pag-asta sa paglapit natin sa Panginoon o sa ating panalangin. At para mas maunawaan pa po natin ano po ba ang itinutukoy dito, basahin po natin ang Luke chapter 18. Verses 9 to 10, sabi po, to some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. So sa umpisa pa lamang po ng parabola na ito ay dineretso na po ni Jesus kung para kanino ang mensahe ng kwento na kanyang ibabahagi. Ito raw po ay para sa mga bilib sa sarili na sila ay tuwid at para sa mga mapanglait o nanghahamak ng kanilang kapwa. So basahin po natin ang kasunod na bahagi ng kwento. Verses 11 to 12, sabi po, the Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. So dito pa lang po, alam na po natin sino sa dalawang karakter ang tinutukoy po ni Jesus na bilib sa sarili at mapanghamak o mapanglait ng kapwa niya. So wala na pong iba kundi ang Pariseo o the Pharisee. So bago po natin ituloy ang kwento, para po sa atin na nakakakilala sa Pariseo o sa mga Pharisee, alam po natin agad na sila ay kontrabida. Sila po ay mga kalaban ni Jesus sa kanyang panahon. At halata naman po na ayun na nga, sila rin po ang pinatatamaan dito ng masyadong bilib sa sarili at panghahamak sa kapwa. Pero kailangan din po nating maintindihan na sa panahon po ni Jesus at bago pa po siya magsimula sa ministeryo, ang mga Pariseo po or Pharisees ay ang good guys sa kwento. Sila po ang bida kung tutuusin sapagkat ang kanila pong reputasyon ay
karespe-respeto. Sabi nga po ni Larry Osborne sa kanyang librong Accidental Pharisees. But in Jesus' day, being called a Pharisee was a badge of honor. It was a compliment, not a slam. That's because first century Pharisees excelled in everything we admire spiritually. So they were zealous for God, completely committed to their faith, and they were theologically astute masters of the biblical texts. And they fastidiously obeyed even the most obscure commands. They even made up extra rules just in case they were missing anything. Their embrace of spiritual disciplines was second to none. So basically po, ang Pharisees are the OG super fans of God back then. Lahat po ng naibigay na commandment ng Panginoon through Moses, through the Torah, the 5 books, lahat po ng mga laws, ng religious laws ng kanilang lahi po, ay talaga namang mahigpit na sinusunod ng mga Pariseyo. At of course, to such a point po na sila'y mangha sa mata po ng publiko. And even up until now, until today po, not everyone in the church can match that excellence of the Pharisees. So, sino po ba ang kayang tapatan ang kanilang galing sa pag-i-interpret ng mga ibig sabihin po ng scriptures? Ano po ba ang sinasabi po noon ng Panginoon through Moses sa ating mga commandments, sa mga laws na naibigay po noon? So, ang mga Pharisee po, they would go beyond the norm of what was expected of them. Lahat po ng hinihingi sa kanila ay hihigitan pa kung kaya. Tulad nga po ng sabi ng Pharisee sa verse 12, I fast twice a week and give a tenth of all I get. So ano po bang special sa pagfa-fasting niya twice a week? Sa atin nga po, sa iba sa atin, it's a lifestyle. Araw-araw or every other day po nagfa-fast. Pero sa kanila pong konteksto, ang talaga pong required lang na fasting sa kanila ay the Day of Atonement. So that's Yom Kippur for the Jews, and that's once a year. 26 hours magfa-fasting po sila. Sa mga Islam po, sa mga Muslim, sila po may Ramadan. So 1 month magfa-fasting sila every year. And tayo naman po sa Pinnacle Village, meron din po tayong Anchored. So that's quarterly, or ang ating annual summit po, where we do a collective prayer and fasting all over the world. And of course po, hindi naman po nalilimitahan ang bawat isa kung nais po nilang mag-fasting o mag-ayuno sa kani-kanilang mga napiling araw at oras. Pero sa konteksto po ng mga Pariseyo, that's just, or ng mga Hudyo, that's only for the Day of Atonement. And if they feel na para kailangan ko pang mag-fasting at manalangin sa Panginoon, so pwede rin po on Mondays and Thursdays. Kaya para sabihin niya na I fast twice a week, ibig sabihin po ay higit sa expected pong normal nilang pagfa-fasting ang ginagawa niya. And then another thing po, ang kanyang ikapo or tithing. Again, in verse 12, I fast twice a week and give a tenth of all I get. So hindi lang po siya nagbibigay ng ikapo sa let's say weekly or monthly na sweldo. Kung may nagbigay sa kanya ng pera, yung tenth po nun, yung 1/10 po nun, i-offer niya ulit sa Panginoon. Kung meron po siyang nakuhang salapi or funds, the 10th of that, ibabalik niya po ulit sa Panginoon. So lahat po ng kanyang natatanggap, may 10% po siyang binabalik sa Panginoon. So grabe naman po ang kanyang dedication talaga. Pero ano po ba ang mali sa kwentong ito? Ano po bang mali sa Pariseyong ito at nasabi po ng Panginoon ang lakas ng bilib niya sa sarili niya? Tingnan po natin ang kanyang prayer and posture dito po sa verse 11. And the NASB version, sabi po dito, the Pharisees stood, which is normal for their context. So sa templo po, talaga naman pong nakatayo pag nananalangin. At wala pong masama doon. Pero, naiintindihan din po niya if we read between the lines na kapag ikaw ay tumayo sa gitna ng templo at nanalangin, alam mo na lahat ng tao ay nakatingin sa'yo o nakikita ka.
na nananalangin. At maaari pang marinig kung ano ang iyong panalangin, kung malakas ang iyong boses. Which is, again, normal po sa kanilang konteksto. Pero tingnan po natin yung pangalawang description. Sabi po, the Pharisee stood and was praying this to himself. So, hindi lang siya nakatayo dyan, pero nananalangin po siya sa kanyang sarili. Hindi po sa Panginoon. Paano po natin nasabi ito? Tignan po natin, 11 to 12, verses 11 to 12, ilang beses niyang sinabi ang I o ako. Sabi niya po here, in the ESV version, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I get. I, ako. Puro tungkol sa kanya ang panalangin. Nasaan ang Panginoon sa kanyang panalangin? Imbis na ang Diyos po ang sentro ng panalangin. Sapagkat tayo po ay, pag tayo nananalangin, tayo ay nakikipag-communicate kay Lord. Pero lahat ng sinasabi niya ay tungkol lang sa Kanya. Para po yung, halimbawa, birthday celebration at magbibigay po sila ng mga message or wish for you. At sabi nung isang kaibigan mo sa birthday mo, ito ang kanyang speech. Happy ako para sa'yo kasi ang ganda na ng career mo. Talagang lahat ng tinuro ko sa'yo, sinunod mo. Tsaka di mo nakakalimutan bawat bilin ko. Hinatid sundo pa kita para lahat talaga ma-absorb mo yung mga advice ko sa'yo. Tsaka syempre, best in support ako sa'yo. Kaya naman, good job ka dyan sa career mo. So yung totoo po, di po ba kung ganyan yung mensahe sa'yo on your birthday, sino po ang pinupuri talaga nung mensahe niya? Yung may birthday or yung sarili niya? Para kanino po ang mensahe? Sino po talaga ang pinupuri dito? Hindi po ba yung nagsasalita? So ito po yung tinatawag natin na humble brag. Humble bragging na wala naman ako masyadong ginawa, sinuportahan lang talaga kita, nag-advise lang ako sa'yo, ang galing mo nga eh. So sa Tagalog po, hambog dahil sa ambag. Naghahambog siya dahil sa kanyang mga naambag. Ang subtle lang po pakinggan pag humble brag eh. Pero pag tinagalog mo na, ang lakas. Naghahambog ka dahil sa iyong ambag. And of course po, wala namang gustong umamin na tayo ay hambog. At kung ano yung mga naiambag natin na napakalaking contribution po sa mundo. Pero paano po ba natin nalalaman o nasusubaybayan na nagiging hambog na pala tayo, nagiging masyado na akong self-righteous? So sabi po, kapag ang tingin natin ay sobrang ayos ng pamumuhay natin na walang makasabay sa standard natin at lahat ng hindi makasabay, mas mababang uri sila. O kaya naman, nako, wala to kasi hindi niya ginagawa tong mga ginagawa ko. So medyo nagiging self-righteous na po tayo na basta ako, every week ako nagsisimba. Tsaka sa huddle, sa small group, wala akong mintes ng, ng attendance. Tsaka nagsuserve ako, 3 yung ministry ko. Nako, siya wala siyang huddle. So, ayan, yung mga simple pong ganitong mga kataga. Pangalawa po, kapag tingin natin dahil sa ating mga daily activities na mabuti o naka-offer po para sa Panginoon or sa ating kapwa po, feeling natin basta consistent at marami tayong daily activities na ganyan, okay ang relasyon natin kay Lord. O Lord, alam mo naman, Lord, laban ako ng simbahan. Kasama ako sa heart stretch, sa pagbibigay. Tsaka, lagi rin ako nagpe-prepare ng food. Tsaka, Lord, ako rin yung nagpe-pray every week para maayos lahat. So, Lord, okay tayo Okay tayo, Lord. So, ayan po. Maaaring medyo tumataas na yung ating ego. At ang sentro ng ating panalangin baka tungkol na sa atin at hindi na po kay Lord. Or pangatlo po, kapag tingin natin na dahil nananalangin po tayo, ay may tiwala na tayo sa Diyos at hindi na sa sarili natin. So, consistent sa pananalangin.
Pero ang tanong, ano po ang laman ng panalangin? At ang katayuan ng puso po natin. Kaya ang matindi po dito kapag hindi na nga natin nakikita na nagiging self-righteous na tayo, nagiging hambog tayo. Ang malala pa kung nagtuturo pa po tayo ng iba. Tulad po ng muli sa verse 11, tignan po natin ulit yung prayer po ng Pharisee. Highlighted here, it says, God, I thank you that I am not, ang dami niyang binanggit, other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. Dinamay niya pa yung kasama niya po sa templo na nananahimik sa isang tabi. So, tayo po ba, na-experience po ba natin yung, Lord, thank you, hindi ako katulad niya. Hindi ako ganun, Lord, salamat. At sa panalangin po, hindi naman po tinitignan ni Lord kung sinong mas malala sa'yo o kung mas mabait ka kung kanino. Sabi nga po ng batikang author na si C.S. Lewis, pride gets no pleasure out of having something, only out of having more of it than the next man. We say that people are proud of being rich or clever or good-looking, but they are not. They are proud of being richer or cleverer or better looking than others. And if everyone else became equally rich or clever or good looking, there would be nothing to be proud about. It is the comparison that makes you proud, the pleasure of being above the rest. That the pride of the Pharisee is what led him to the self-righteous statement para ibida niya yung sarili niya sa Panginoon. It's his pride that led him to that condemning comparison. Kumbaga, kinumpara mo na nga yung sarili mo, kinutya mo pa yung kapwa mo. And sa example po na ito, this is an example of how to approach God the wrong way. So, ang maling pamamaraan ng paglapit o panalangin sa Diyos ay to approach God with pride. And to quote Middle East-based pastor Max Stiles, sabi niya, there's one problem with self-righteousness. God's standards are not about how we compare with other people. God's standards are about how we compare with Him, with God. So pag kinumpara po natin ang ating sarili sa Panginoon, masasabi po ba natin na ang bait ko, Lord? Buti na lang hindi ako kasing sama nila. Buti na lang matino akong tao. Pero pag naisip natin, yung tino mo ba kasing perpekto ng Panginoon? I guess magbabago po ang ating perspective. Tulad na lang din po ng paalala ni Paul sa Romans in chapter 3, verses 10 to 12. As it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. Si Paul na po ito. Siya po ay si Paul na dating Saul, na isa rin pong Pariseo or Pharisee. So, sa kanyang liham po sa mga Philippians, sa Philippi, church po ng Philippi, doon din po nabanggit niya po sa kanila na sa totoo lang, kung magbibilangan din lang tayo ng kredibilidad ng, ako, ito ang nagawa ko, dito ako nanggaling, ito pinag-aralan ko. Si Paul po or ang dating si Saul ang isa sa may pinakamataas na credentials. Kumbaga yung CV niyan, first page pa lang, pasok na. And ito po ang kanyang sabi po sa mga taga-Philippi. Sabi niya in Philippians chapter 3 verses 3 to 4, for we who worship by the Spirit of God are the ones who are truly circumcised. And look at this, let's hear it po. We rely on what Christ Jesus has done for us. We put no confidence in human effort. And though I could have confidence in my own effort if anyone could, indeed, if others have reason for confidence in their own efforts,
I have even more. So si Paul po na Pharisee turned follower of Christ, yan po ang kanyang mensahe sa kanila. Na kahit ang dami kong dahilan para magyabang, pero hindi ako magyayabang. Ang tangi ko lang na masasandalan, na katotohanan ay kung anong ginawa ni Jesus. Hindi yung mga nagawa ko. From author Pastor John MacArthur, sabi niya po, the Pharisee had faith in God. He believed in God. OG super fan nga po siya eh. But he believed in the true and living God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He believed in the God who was the Savior God. He believed in the sacrificial system. He believed in atonement for sin. He believed in God's forgiveness. But the Pharisee just thought he had earned forgiveness. So naniniwala po siya sa lahat ng ito, sa Panginoon, sa pagpapatawad ng Panginoon, sa lahat po ng palatuntunan. Pero ang hindi niya naintindihan o ang pagkakamali niya, naisip niya na kailangan kong kitain o kailangan kong ma-earn yung pagpapatawad sa akin. Kailangan kong mabayaran yun ng mga mabubuting gawa. So kung ito po ang maling pag-approach sa Panginoon, paano po ba tayo dapat lumapit? Kaya tignan naman po natin ang sunod na bahagi ng kwento sa Luke chapter 18 verse 13. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. And here po, to understand the context of the tax collector, bakit ganito? Bakit niya nasabi ang mga ito? To start po, a tax collector is the enemy, a public enemy, number 2 after the Romans. So kung ang mga Pharisees po ay ang bida noon, sila ang good guys, sila naman po ang bad guys. At ito po, more insight on them from Gary Inrig sa kanyang librong The Parables. His reputation was the polar opposite of the Pharisees. He was considered a traitor to the Jews, classed with robbers by the righteous, and shunned by the respectable. Tax collectors worked for the Romans and had a well-deserved reputation for dishonesty and corruption. And they were usually corrupt personally and unclean religiously. So kilala po silang kurakot sapagkat kung susobrahan po nila ang buwis na sisingilin nila ay wala pong pakialam ang mga Romano. Basta, ang amount na ine-expect ng Romans, mabigay sa kanila. Ngayon, kung sumong sobrahan yung singil mo, bahala ka na. Ganyan po ang sistema nila. And of course, marami po ang nag-give in sa temptation na iyon. Kaya po, ito pong tax collector, hindi lang po siya traidor sa kanyang lahi sapagkat kanyang mga kapwa Hudyo, ang kanyang sinisingil po ng buwis. Traidor din po siya sa Panginoon. Sa kung ano po ang pinaglalaban ng kanilang lahi. Kaya naman po, sila ang mga pangunahing target ng sinaunang cancel culture. So kung may cancel culture na po noon, ang tax collectors po ang laging maka-cancel culture po. Pero tignan po natin yung posture and yung prayer ng tax collector sa kwento na to. Again, in verse 13, sabi po, but the tax collector stood at a distance. So nakatayo din naman po siya, pero sa malayo. Kapansin-pansin ang layo para ito ay mabanggit dito. Kung naalala niyo po, ang Pharisee, tumayo doon at alam niyang kita siya ng lahat. Ito po, kapansin-pansin na ang layo naman nito, mananalangin siya, pero ba't siya nandoon? At of course, makikita po natin sa body language kung proud ba yan? Lord, salamat. Iba po. Lord, Panginoon, Ama. Iba rin po yung kanyang body language. So, dun pa lang po makikita natin ano po ang nilalaman ng puso ng mga taong nananalangin. But of course po, we don't want to judge just from that. Sabi pa po, dinagdagan pa po, he would not even look up to heaven. Hindi niya kayang tumingin sa langit o sa Panginoon. And but beat his breast
So, ayan po, pinapalo ang kanyang dibdib sa panalangin niya. And of course po, when we see someone doing that, na pinapalo ang dibdib, Panginoon, aming Ama, naiintindihan po natin o nakikita po natin sa taong yun na grabe naman yung pighati niya. Sobrang basag naman ng taong to sa kanyang panalangin. And usually po, pag nakikita po natin yung pagpalo ng dibdib, madalas po ay sa pagluluksa po natin nakikita. So may pinagluluksa ba siya sa kanyang panalangin? At ang huli po, tignan po natin ang mismong panalangin niya. Napakaiksi, ikumpara po sa Pharisee. Sabi po, God, have mercy on me, a sinner. And that's it. Si Kenneth Bailey po, sabi niya po tungkol dito, English translations usually render the tax collector's speech with the words, God, be merciful to me, a sinner. But this text does not use the common Greek word for mercy, which is eleo. Instead, the verse presents the word hilaskomai, which is a great theological term that means to make an atonement. Para po mapagsisihan ang kanyang kasalanan, mapagbayaran ang kanyang kasalanan po. And so, the prayer and the posture po of the tax collector shows us the right way to approach God. And that is to approach God with humility. And William Barclay po, in his book, The Parables of Jesus, if we are ever to know God, we have need of humility. Two things are necessary in real religion. First, we need a sense of our own inadequacy. And so, kinento po niya ang isang pagkakataon sa buhay ng dating presidenteng si Abraham Lincoln. At ang mga tao po ay nagreklamo sa kanya na nag-aaksaya lang daw po siya ng oras sa panalangin. So ito po ang kanya naging sagot. I would be the greatest fool on earth if I thought that I could carry the burdens which are laid upon me for one day without the help of one who is greater and wiser than I. So si President Abraham Lincoln na po yan, naiintindihan niya na lalo na bilang presidente, hindi ko kayang pasanin lahat ng responsibilidad, lahat ng pinagkakaloob sa akin, lahat ng pamumuno, kung hindi ko ipapasan ito sa mas dakila sa akin, sa mas matalino sa akin, at yun po ay ang Panginoon. Pangalawa po, sa ating pagpapakumbaba, sabi po ni William Barclay, at sa ating pagiging Kristiyano po, sabi niya, pangalawa raw po ay we need the sense of sin. The astonishing thing is that it was the best of men who were most conscious of their own sin. Paul can write of himself that he is the foremost of sinners. At makikita po yan sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. Sabi po, Christ, Jesus, came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. And so, with the prayer and the posture po of the tax collector, certainly, hindi po siya lumalapit sa Diyos dahil ang dami niyang nagawa o dahil meron po siyang credibility before the Lord. Hindi po siya sikat, hindi po siya popular sa mga tao. At ang totoo pa niyan ay marami pong galit sa kanya sapagkat siya ay isang maniningil ng buwis. Pero ang kanyang prayer po at ang posture niya po na napakaiksi, pero totoo. Jesus concluded the story with this. In verse 14, I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. So imagine the crowd listening to Jesus. Na alam nila yung Pharisee po yung bida eh. Sila yung mababait. Sila po yung mga kahanga-hanga. Pero ang umuwi daw po na justified ay ang yung tax collector. Bakit? When we say justified po,
Justification po is the legal act of God based on what Jesus did on the cross. And that changes our status po from guilty to not guilty. So lahat po kasi tayo may kasalanan po eh. Lahat po tayo may pagkakamali, may pagkukulang. At para makaharap po tayo sa Panginoon at maging tama po ang ating katayuan, hindi po natin kayang pantayan o bayaran po iyon. Si Jesus lang po na perpekto ang kanyang pamumuhay dito sa lupa ang may kakayanang bayaran po ang lahat ng yun. And that's why po we are made right with God because of mercy and not merit. Because Jesus can just not do that. He can just not pay for our sins. But He did. And it's not because we earned it. It's not because napakabait po natin o magandang katayuan po natin sa buhay kaya po niya tayo napatawad o binayaran ng mga sala po natin. It was mercy or awa. Sabi po ni John MacArthur, think of it, Jesus, God in human flesh, the Holy One, the perfect, sinless One, says that in one moment, an extreme sinner, which is the tax collector, can be pronounced instantly righteous without any works, without any merit, without any worthiness, without any law keeping, without any moral achievement, religious achievement, or spiritual accomplishment or ritual. No time lapse, no penance, no works, no ceremony, no sacrament, no meritorious activity or whatsoever, nothing to do but instant declaration of justification on the spot, permanent. Wow, how can that be? Because the only righteousness that God will accept is perfect righteousness, and since you can't earn it, He gives it as a gift to the penitent who put their trust in Him. And that's the gospel. That's why this parable daw po are one of the parables of Jesus that actually brings us to the gospel. So, ang sin daw po ay kasalanan ay hindi lang po basta dahil meron tayong hindi nasunod na batas. And more so, it's really about us having a broken relationship with God. Nasira po yung ating relasyon. Nung nagkamali tayo, nung nagkasala tayo, naapektuhan po ang ating relasyon sa Panginoon. Pero hindi naman po kinakailangan maging balakid ng kasalanan sa ating paglapit po sa Panginoon. Tulad na lang po ng tax collector. Sa totoo lang po, hindi naman po sinabi ng Diyos na, mas konti yung kasalanan ng tax collector, so siya ang justified. No. The truth remains, maraming kasalanan yung tax collector. Totoo po yan. Pero ano po ang nakita po ng Panginoon doon? Ang puso niya. Ang puso niya na lumalapit po, nagpapakumbaba sa Panginoon. Lumalapit. Kahit malayo ang kanyang pagtayo, hindi niya kayang tumingin sa Panginoon. Pinapalo niya ang kanyang dibdib. At ang tangi niya lang kayang sabihin ay, Panginoon o Diyos ko, maawa ka sa akin, magkaroon ka ng awa sa akin, ako'y isang makasalanan. Yun lang. No beautiful words, no performance na parang nag-spoken word na. Kinailangan niya lang ilabas po yung nasa puso niya. At yun po ay ang paglapit niya sa Panginoon na humihingi ng tulong, nagpapakumbaba. Kasi nauunawaan po niya. Kailangan niya nung awa po ng Panginoon na kahit anong gawin niya po sa lupang ito, hindi niya kayang makuha ang kapatawaran ng Panginoon kung hindi ito ibibigay ng Diyos sa kanya. Ito po yung isinusuko na po natin yung ideya na kaya nating iligtas yung sarili natin, kaya nating bayaran yung kapatawaran, kaya nating bawiin lahat ng pagkakamali. Kaya nating i-offset yung mga kasalanan versus yung mga magaganda nating nagagawa. Ang repentance po ay sa pagtalikod po natin sa mga mali nating nagagawa, itinutuon po natin ang ating tingin, ang ating puso't kaluluwa sa Panginoon na siyang may tanging kakayanan na iligtas tayo, na bigyan tayo ng kapatawaran.
And so while there is that confidence po in prayer when we persist in prayer as sons and daughters of God, there's also that humility that comes when we understand that we are sinners. Lahat po tayo nagkamali, nagkasala, at nagkulang sa Panginoon. Isang kwento po mula kay Pastor Sheru po to further illustrate our point for today. Sabi po, so may isa pong mama na namatay at pumunta sa langit. At doon po sa gate ng langit, sinalubong po siya ni San Pedro at sabi po sa kanya, kailangan mo ng 100 points para makapasok dito sa heaven. So, sabihin mo na sa akin lahat ng maganda at mabuting nagawa mo. Tapos, tingnan natin kung ano yung mga equivalent points niyan per deed or per action. So, sige, sabihin mo na. So, sabi po nung lalaki, nung mama, ako, kasal ako sa aking asawa for 50 years. Faithful ako sa kanya at hindi ako nagloko. At mahal na mahal ko siya. So, sabi ni San Pedro, mahusay, napakaganda niyang ginawa mo. So, that's 2 points for you. Sabi niya, 2 points lang? O sige, ito pa. Buong buhay ko, nag-church din ako. Tsaka nagsaserve ako sa ministry. At lagi din ako nagbibigay ng tithes ko. Tsaka lagi akong present sa service. Ayan, sabi naman ni San Pedro, magaling. Sige, 1 point. Di nag-react po siya, 1 point lang. O di, ito pa. Simula rin ako ng feeding program ng soup kitchen o nagpapakain din ako sa mga walang makain. At saka nagtrabaho rin ako, nag-volunteer din ako sa shelter para sa mga walang matirhan na war veterans. So, sabi naman ni San Pedro, mahusay. Sige, 2 puntos pa. So, medyo nakakaloka po. Ano sabi nung mama? 2 points lang. Na mangayak-yak na siya. Siyempre, nandun na po siya sa gate ng langit. Sabi niya, kung ito lang ang puntos na equivalent ng mga nagawa ko, awa na lang ng Diyos na makapasok ako dito sa langit. At, yun naman po ang sabi sa kanya ni San Pedro, bingo! Tumpak! Ngayon makakapasok ka na. Kasi grasya lang naman po talaga ng Diyos ang kailangan po natin para makapasok sa langit. Again po, sa lahat po ng ito, we don't earn our own salvation. Because we cannot pay for our own sins po. It's as simple as putting our faith in Christ Jesus, who was perfect and blameless, who paid for our sins. As in 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sins, so that we could be made right with God through Christ. So ito po talaga ang nais pong tukuyin ng Panginoon po sa atin. Na sa ating paglapit po sa ating panalangin, na ang puso po natin ay kailangan matutong magpakumbaba tulad nung tax collector or maniningil ng buwis. Kailangan po nating maunawaan na wala naman po tayong kayang gawin. Hindi po natin kayang tapatan ang kadakilaan, ang pagiging perpekto ni Jesus para bayaran ang ating mga kasalanan. Na kahit anong gawin po natin, grasya at awa lang po ng Panginoon ang talagang siyang magtutuwid po sa atin, ang siyang maglalagay sa atin sa tama, sa ating relasyon po sa Diyos. Ang ating mga kasalanan, ang siyang bumasag po sa atin, bumasag sa ating relasyon po sa Panginoon. Ito po ang naghihiwalay po sa atin sa Kanya. Yung ating mga pagkakamali, ating mga pagkukulang, ating mga kasalanan. At hindi po natin kayang maging tuwid. We cannot be righteous po. Apart from God. On our own, we cannot. Kahit i-donate po natin lahat ng kayamanan po natin, araw-arawin po natin ang pagtulong sa iba't ibang tao, sa mga refugees, sa mga walang bahay, sa mga walang makain, maging laman po tayo ng simbahan araw-araw. Diyos at Diyos lang po ang may kakayanan na ibalik po tayo sa Kanya
ito po ay nagawa na niya nang ipako po si Kristo sa krus. Nang pinili niyang mamatay po para sa atin, para bayaran ang ating mga kasalanan. Hindi dahil mabuti tayong tao, hindi dahil ang dami nating nagawa para sa Kanya. Siya po ang nagdesisyon na bayaran ang ating mga kasalanan upang maibalik po tayo sa tabi, sa piling po ng Panginoon. Sabi nga po, Jesus didn't just die for us. He died instead of us. Tayo po yung dapat mamamatay. Kasi po yung mga kasalanan po natin, ang kabayaran po niyan ay kamatayan. Hindi man ngayon, pero on the accounting day, yun po ang talagang kabayaran po ng ating mga kasalanan. Pero si Jesus na po ay nauna na. Siya'y namatay at muling nabuhay para bayaran ang ating mga sala. And we have an acronym to help us po remember this. The word grace. G-R-A-C-E. And here po sabi po, God's righteousness at Christ's expense. So para maitama po tayo sa Panginoon, kinailangan po ni Kristo magbayad. As we end, let's read a quote from Bob Deffinbaugh. Sabi niya po, God's love is not a response, but a cause. God's mercy is not prompted by our potential or by any qualities we think we possess, but by our own pathetic condition. Divine grace was not bestowed on us because we were so worthy, or because God found anything good in us, but because of the goodness which is in God Himself. The goodness is in the giver, not the recipient. Mga kaibigan, ang ating tanong po ay, natanggap mo na ba na hindi sa iyong mga gawa, tagumpay o nakamtan, nakasalalay ang tunay na daan sa kalangitan? Sana po'y makita natin na lahat ng galing sa sariling kakayanan ay hindi sapat na kabayaran, kundi isang balakid sa pagtanaw ng utang na loob kay Hesukristo. At nawa ay maging panalangin po ng bawat isa sa atin ngayon ay ito, O Diyos, kaawaan mo po ako, isang makasalanan. So at this time po, as we respond sa mensahe po ng Panginoon, let's listen to this song, Broken Vessels. Say
Sige po, lumapit po tayo sa Panginoon sa panalangin. Alalahanin po natin kung paano po ba lumapit ang maniningil ng buwis, the tax collector, his heart, his posture, his prayer. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na lumapit po sa inyong paanan. Panginoon Ama, kami po ay lumalapit at humihingi po ng inyong awa sa oras na ito. Turuan niyo lamang po kami na magpakumbaba, Panginoon Ama, as we try to grasp the reality of us being sinners before you, O Lord. Father, as you remind us, Panginoon, na wala po kaming kayang iambag, wala po kaming kayang ipagmayabang sa harapan mo. Sapagkat ang tunay pong kapatawaran ay sa iyo lamang po nanggagaling. Na Panginoon Ama, kahit ano pong gawin namin po dito sa lupa, grasya at grasya mo lang po ang siyang maglalapit po sa amin sa inyong puso, Panginoon. Father, we want to humbly come before you, Lord, Panginoon, remembering how sinful we are, Panginoon, all our shortcomings, lahat po ng aming mga pagkakamali, lahat po ng aming mga pagkakasala, Panginoon Ama. Tulungan niyo po kaming maunawaan, O Diyos, na hindi po kami karapat-dapat, pero pinili niyo po kaming mahalin. Pinili niyo po na ibigay ang inyong bugtong na anak na si Jesucristo upang mamatay sa aming kalagayan, na siya po ang magbabayad ng aming mga kasalanan. Panginoon Ama, tulungan niyo lamang po kaming maunawaan na ni isa po sa amin ay hindi po perpekto. At sa lahat po ng aming hinahangad, sa lahat po ng aming pangangailangan, sa lahat po ng magpupuno sa aming buhay po dito sa lupa, hindi po namin kayang lumapit sa inyo kung hindi dahil sa inyong grasya, kung hindi po dahil sa inyong awa. Panginoon, salamat. Salamat po, Panginoon Ama, na hindi po namin kailangang patunayan na kami karapat-dapat mahalin, na kami po'y karapat-dapat tanggapin sa inyong pamilya, sa inyong pong kaharian. Father, we thank you, Lord, that we don't have to do anything but to have faith in Christ Jesus alone, O Lord. We thank you, Lord, that you already paid for our sins by your precious blood. Salamat po, Panginoon. We thank you, Lord Jesus, Father. And even if we don't understand it right now, all we know is that, Father, I am sinful, is that, Father, I am so broken right now, is that, Father, I am hopeless, I am lightless. And if it's your forgiveness that I need, Father, I want to come to you and have mercy upon me, Lord. Maawa ka po sa akin, Panginoon Ama. Hindi ko man po naiintindihan kung ano ang kailangan ko sa buhay na ito. Pero sa mensahe mo po ngayon, Ama, nais ko pong lumapit sa iyo. Nais ko pong hingin ng awa mo at gawing tama muli ang puso ko. At maiayon ang relasyon ko po sa inyo, Diyos Ama. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po, O Diyos Ama, sa kaligtasan na ikaw lang ang may dala. Maraming salamat po. At Ama, Panginoon, nilalapit lamang po namin sa inyo ngayon ang aming mga puso. Nawa, O Diyos, na sa aming pagharap sa bagong bukas, sa bagong linggo na aming kakaharapin, O Diyos Ama, magkaroon po kami ng kagalakan sa puso, ng kaunawaan na ikaw lang ang kinakailangan po namin, na ang aming pananampalataya sa iyo ang siyang maglalapit lamang po sa amin sa inyong piling. Father, we offer you our hearts today. Even when we don't understand the things going on, Father, the things around us, O Lord, even when we forget,
Panginoon, for so many times that we've fallen short, O God. Father, we humbly come before you as sinners, O Lord, that you may have your mercy upon us, O God. Father, we want to say that we are sorry. We're sorry for all those times, O Lord, that we've fallen short, that we've made mistakes, that we've sinned against you. We are sorry, Panginoon. We are sorry if we ever thought that we can pay for our sins, that we can repay you with the good deeds, with all the achievements that we get, oh Lord. We are sorry, Panginoon Ama, if we've ever thought for 1 second that we are righteous apart from you. We thank you, Lord. We thank you for your mercy. We thank you for your grace, oh God. And we ask, oh God, that you be with us, oh Lord, for not just today, not just for the rest of the week, but for the rest of our lives, Father. May you be with us, oh God. Fill us with your mercy and your grace. And in all these things, Panginoon Ama, may we be able to live our lives giving back to you all the glory, honor, and praise. And this is our prayer. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. Amen and amen.